Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Tino. Based po sa latest analysis natin at data, ay muling naglandfall po itong sentro ni Bagyong Tino sa Batas Island, Taytay, Palawan Province. So, ibig sabihin, ito po yung pang-pito o ikapitong landfall po niya mula po ng kanyang entrance sa ating area, sa ating landmass. Mula po dito sa Visayan Island ay nagkaroon po siya ng 6 landfalls sa iba-ibang isla at mga landmass, and then pang-pito po itong dito sa Batas Island. So, makikita din po natin sa ating latest analysis na ang kanyang sentro ay huling nakita po sa coastal waters ng Linapakan, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot pa sa 165 kilometers per hour. At ang kanyang movement ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. So, napanatili po nito yung kanyang lakas ng hangin, kaya't nasa typhoon category pa rin ito, 120 kilometers per hour near the center. Malakas at kumbaga napakalakas na bagyo pa rin ho nito. So sa ngayon affected po ang buong Palawan, crucial pa rin po ito sa buong Palawan at ilang bahagi po ng Mindoro Island, maging yung ilang bahagi po ng Panay Island at Western Visayas. So ibig sabihin sa mga kababayan natin dito, hindi pa rin po pwedeng maging complacent o hindi pa po pwedeng mag-relax in a way dahil affected pa rin ho po kayo or directly affected pa rin ho kayo ng bagyo. Samantala yung kanyang trough o buntot ay nakaka-apekto din po sa halos natitirang bahagi pa ng Luzon, including Metro Manila. So, inaasahan natin magiging maulap pa rin ng papaurin at mataas pa rin ang tsansa ng moderate to at times heavy rains po dito sa Kamaynilaan, sa Central Luzon, malaking bahagi ng Northern Luzon, dito sa Bicol Region at sa Calabarzon area. Maging dito sa Central Visayas, Northern Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. So, ingat pa rin po ang ating abiso. Patuloy po tayong mag-monitor sa updates ng Pag-asa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng PAR, mamaya po ay ibibigay po natin ang detalye po mamaya lamang po after po nating i-discuss yung kay Typhoon Tino. So, based po sa latest track na ipinalabas nga po natin, sa ating projection from dito po siya ngayon, kaninang madaling araw ay nasa northern part po siya ng Palawan at sa mga susunod na oras ay inaasahan natin northwestward pa rin ang kanyang movement at mag-i-emerge po ito dito sa Sulu Sea mamayang West Philippine Sea mamayang hapon, and then bago po ito lumabas ng ating area of responsibility. So kung hindi po magbago ang kanyang track at ang kanyang kilos, nasa estimate po natin na bukas ng madaling araw o Friday po, most likely ay lalabas po ito ng ating area of responsibility. So medyo mahaba pa yung time kung saan ay naapektuhan tayo nitong bagyo, kasi ibig sabihin sa halos maghapon na ito, pwedeng may signal pa ang Palawan at ilang bahagi ng Mindoro Island, lalong-lalo na ang western section ng Mindoro provinces, maging yung western section ng Panay Island. So, keep monitoring for updates po. At kung makikita nga po natin, typhoon pa rin ho siya, napanatili niya ang kanyang category as typhoon. Malakas pa rin po itong bagyo. At pag-emerge po niya sa West Philippine Sea, likely typhoon pa rin ito hanggang paglabas po nito sa ating area of responsibility. At kaugnay dyan, signal number 4 pa nga po ang nakataas dito sa northernmost portion ng Palawan, kasama na ang Calamian Islands. Ibig sabihin yung typhoon force winds, imposible pa rin at significant severe threat to life and property ang impact na nakikita natin nitong bagyo na ito. So, nadulot ng lakas ng hangin na yan. Signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan, kasama na ang Cuyo Islands. Ito po yung natitirang bahagi pa ng northern portion ng Palawan. Habang signal number 2, sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, central portion ng Palawan kasama ng Cagayancillo Islands at Caluya Island. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Islands, rest of Oriental Mindoro, western portion of Romblon, southern portion ng Palawan, including Kalayaan Islands, Aklan, rest of Antique, central and western portions of Capiz, central and southern portions ng Iloilo, maging ang Guimaras Province. So, ibig sabihin, ito pong mga lugar kung saan may shades po tayo,
From signal number 4 to signal number 1, ito pa rin yung mga directly affected ditong bagyo. So, ingat pa rin ho. Mahigpit na pag-iingat ang ating advice at ating minumungkay sa mga kababayan natin doon. Samantala, aside from yung mga lugar na may signal, meron din tayong mga areas na ine-expect pa rin yung mga pamisang-misang pagbugso ng hangin dahil naman ito sa habagat at sa trough ni Bagyong Tino. At today po ay inaasahan natin yan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Bukas naman ay sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro at Palawan. Habang by Friday ay sa Batanes at Babuyan Islands na lamang dahil sa amihan o northeast monsoon. Kaugnay dyan, in effect pa rin ang ating weather advisory. So, possible pa rin yung more than 200 millimeters of rainfall dito po sa Palawan Province. So, buong Palawan, critical pa rin po in terms of rainfall dahil nga inaasahan natin babagsak pa rin itong bagyo ng matinding mga pagbuhos ng ulan doon, lalo na't nandun po yung sentro at eyewall ng bagyo. So, widespread flooding is still expected as an impact or one of the impacts of this Typhoon Tino. Samantala, yung 100 to 200 millimeters of rainfall naman ay expected pa rin sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, dito sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. So, halos buong Panay Island pa po. Magiging maulan pa rin sa araw na ito. Gayon din, 50 to 100 millimeters of rainfall sa Aurora, Rizal, Quezon at maging sa Negros Occidental dahil pa rin sa direktang epekto ni Typhoon Tino. Nakataas pa rin ang ating storm surge o meron pa rin tayong storm surge warning at possible pa rin ng more than 3 meters po dito sa Palawan, especially sa northernmost portion ng Palawan. Ito po yung mga red area, mga islands po dito sa northern part ng Palawan. Habang 2.1 to 3 meters naman sa Occidental Mindoro at sa natitirang bahagi pa ng northern portion ng Palawan. Habang 1 to 2 meters naman sa Antique at Oriental Mindoro, dito nga po yan sa southern portion ng Oriental Mindoro at dito sa halos buong Antique o baybaying dagat ng Antique. So, possible pa rin ang storm surge po sa mga lugar na yan dahil nariyan pa rin nga po ang bagyo. Kaugnay dyan, ang ating gale warning nakataas pa rin sa northern Palawan, kasama na ang Cuyo at Calamian Islands, Calayan Islands, southern coast ng Occidental Mindoro, western coast of Aklan, Antique, kasama na po ang Caluya Islands. At ito nga po, information, dagdag informasyon patukol nga po dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR. So meron pa po tayong panibagong bagyo na minomonitor ngayon sa labas ng ating area of responsibility. Huli po yung nakita sa layong 1,830 kilometers silangan ng Southern Mindanao. So malayo pa naman po ito as we can see. Wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan sa ngayon. At ang kanyang wind or maximum winds is 55 kilometers per hour near the center at gastanas na 70 kilometers per hour. At kumikilos ito patimog-timog silangan at 20 kilometers per hour. So base na rin sa ating latest na track, so 11 PM pa po ito kasi ang next update po natin kapag ang bagyo po ay nasa labas ng PAR, every 12 hours po tayo nagbibigay ng update. So ang next update po natin dito sa ating track will be at 11 AM mamaya lamang ho yan. So far, as of our 11 PM bulletin po, makikita nga natin medyo mabagal ang kanya magiging pagkilos sa mga susunod na oras at araw. Pero mataas po yung chance na mag-intensify pa po ito habang narito sa karagatan na ito o sa area na ito. So mabilis yung kanyang intensification, possible po. By today din, maging tropical storm po ito. And then by evening po, mamaya, posible maging severe tropical storm. At bukas, hanggang sa mga susunod na araw, mataas ang chance na maging typhoon po ito agad. So malakas po na bagyo ito. At kung titingnan po natin ng estimate po, based on this projection, possible po siyang pumasok ng ating area of responsibility by Friday evening to Saturday morning. At once na pumasok po siya ng ating PAR, papangalanan po natin siyang si Bagyong Uwan. Pero sa ngayon nga po, nakikita din po natin sa extension ng ating forecast sa fifth day, may chance po na
kumbaga hindi natin inaalis ang tsansa na maging super typhoon ito o mag-intensify pa ito into super typhoon. Pero ating paalala at disclaimer po na ito po ay pwede pang magbago dahil mataas pa ang uncertainty dahil malayo pa po ito at madami pa po ang pwede maging changes habang nandito po siya sa karagatan na ito. Kaya't ang ating abiso, mas maganda po mag-monitor po tayo ng updates ng Pag-asa every now and then at lalong-lalo na po kapag nakapasok na po ito ng ating area of responsibility. As for the landfall, ngayon po ay nagbibigay ito ng threat sa Northern Luzon pero again dahil hindi pa kumbaga lagpas pa sa 5-day forecast natin yung possible landfall time, ibig sabihin hindi pa po natin ito official na naibigay at may uncertainty pa po ito. Kaya ang mas maganda po ay matuloy po tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa. So yan mo ng latest mula dito sa Weather Forecasting Center. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang umaga po.